Pinusasan ng Ecija Police ang 2 katao matapos na lumabag sa batas, kabilang na ang top 1 most wanted person sa bayan ng Talugtog, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Herel L. Bruno, nagsagawa ng Manhunt Charlie Operation ang mga tauhan ng Talugtog Municipal Police Station sa Purok 2, Barangay Quirino sa bayan ng Talugtog. Dito ay nahuli nila ang isang 46 anyos na magsasaka at residente ng nasabing barangay. Binitbit nila ang suspect dahil sa warrant of arrest kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition o RA 10591 na inilabas ng Regional Trial Court Branch 31 sa Gimba, Nueva Ecija noong March 12, 2025. Ang nasabing warrant ay may itinakdang piyansa na 200,000 pesos. Samantala sa bayan naman ng Peñaranda ay nagsagawa rin ng isang search warrant ang mga operatiba ng Peñaranda Police Station sa tahanan ng isang 69 na taong gulang na manggagawa ng uling sa Purok 6, Barangay Calyos, Peñaranda. Nakuha ng mga otoridad sa lalaki ang isang arms core caliber 9mm pistol, pati na rin ang isang magazine na may kasamang 8 live ammunition. Ang suspect ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591, ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ang mga operasyon ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Nueva Ecija Police Provincial Office na sugpuin ang ilegal na mga armas sa buong lalawigan. Mas pinabuting serbisyong pangkalusugan ang naghihintay ngayon sa mga residente ng Barangay Magsaysay, Aliaga, Nueva Ecija matapos ang pagpapatayo ng isang bagong multipurpose building na magsisilbing Barangay Health Center. Proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO. Ang pasilidad na may kabuang sukat na 84.42 metro kwadrado ay isang palapag na gusali na may opisina, kitchenette, palikuran para sa mga persons with disabilities o PWDs, porch at rampa upang masiguro ang kompletong accessibility para sa lahat ng gagamit nito. Ayon kay OIC District Engineer June Vanna, ang gusali ay nakahanda na para gamitin ng mga barangay health workers o BHWs upang maghatid ng mga pangunahing serbisyo tulad ng medical consultations, bakuna, serbisyong pang-ina at bata at health education. Ang naturang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2024 national budget sa halagang 2.95 million pesos at layuning tugunan agad ang pangailangan ng komunidad sa isang functional at inclusive na health service hub. Ang pagtatayo ng ganitong pasilidad ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng DPWH sa pagsuporta sa mga proyekto makatutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan, lalo na sa mga liblib at nangangailangang barangay. Bilang bahagi ng advokasya para sa mas malusog na kinabukasan ng mga bata, sinimula ng pagtatanim ng Sink-Rich Rice Variety sa lupain ng Central Luzon State University o CLSU sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Katuwang ang pamahalang lungsod ng Muñoz sa pamagitan ng City Nutrition Office. Itinanim ang NSIC RC648, isang variety ng palay na may 20.4 mg o mg ng zinc kada kilo na mas mataas kumpara sa karaniwang palay na may 16 mg lamang. Ayon sa mga eksperto, ang karagdagang zinc ay mahalaga sa paglaki, pagpapatibay ng immune system at pangkalahatang kalusugan ng mga bata. Ang inisyatiba ay pinangunahan ni na JPH Stecoy, Director for Crop Production ng CLSU, at Dr. Karinina B. Romualdo, Vice President for Business Affairs ng Universidad. Layunin nitong palakasin ang supply ng masustansyang binhi ng palay na maaaring ipamahagi sa mga magsasaka at komunidad sa mga susunod na taniman. Batay sa datos ng 2023 Expanded National Nutrition Survey ng Department of Science and Technology,
Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI, isa sa bawat 10 bata sa Science City of Muñoz ang apektado ng stunting o pagkaantala ng paglaki dulot ng malnutrisyon. Sa buong Nueva Ecija, 2 sa bawat 10 bata edad 5 pababa ang nakakaranas ng parehong problema. Ang zinc ay isang mahalagang micronutrients na kinakailangan para sa tamang paglaki, brain development at resistensya ng katawan. Kadalasan kulang ito sa mga bata na nasa kanayunan na umaasa sa bigas bilang pangunahing pagkain, kaya't ang pagkakaroon ng mas mataas na zinc sa mismong butil ng bigas ay isang praktikal at epektibong solusyon. Inaanyayahan ng pamahalang lungsod ang mga magsasaka at iba pang stakeholders na makiisa sa kampanyang ito upang mapalawak ang pagtatanim ng bio-fortified rice at sa huli ay makapaghatid ng mas masustansyang pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Muñozenyo.